Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan tungo sa kapayapaan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nang humarap sa Muslim leaders at community members sa isinagawang Grand Iftar 2026 sa Malacanang. Dito nagsama-sama ang mga kababayan nating Muslim para isagawa ang tradisyonal na hapunan bilang pagtatapos sa buong araw na pag-aayuno. Sa talumpati ng Pangulo, nagpahayag din siya ng pagkabahala at pagkalungkot sa kasalukuyang tensyon sa Middle East. Binigyan din ng Pangulo na patuloy na gagawin ng pamahalaan ang lahat para paprotektahan ang mga Pilipino at panatilihin ang kapayapaan sa buong bansa, partikular na sa Bangsamoro region. It is an honor to join you here today for Iftar and share a meal with you. Your presence here affirms that our nation remains a place where people of every faith and background are always welcome in fellowship and with mutual respect. Nasa Singapore na ang 24 na OFW na isinailalim sa repatriation mula sa Jeddah, Saudi Arabia. Kabilang sila sa mga Pilipinong piniling umuwi sa bansa bunsod na nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Foreign Affairs, naging posible ang biyahe sa pakikipag-ugnayan sa Singapore Consulate General. Dahil dito, sinabi ng DFA na ang Department of Migrant Workers na ang mag-aayos ng flight ng mga OFW na pauwi sa Pilipinas. Sa iba pang balita, nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs at NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang inabandonang parcel sa hotdog roller machine na naglalaman ng 26 million pesos na halaga ng iligal na droga. Nadiskubre ang shabu na nakalagay sa transparent na plastic bag at nakabalot sa aluminum foil ng inspeksyonin ng parcel. Ang pagkakadiskubre sa iligal na droga ay bahagi pa rin ng pinaigting na kampanya ng BOC alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kampanya laban sa smuggling. Patuloy ang pagtutulungan ng BOC at ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group upang matiyak ang epektibong pagbomonitor sa mga iligal na kargamento na papasok sa bansa. Samantala, naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng mas malawak na repatriation sa mga OFW sa gitnang silangan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa DMW, OWA, DFA at iba pang ahensya ng pamahalaan para matiyak ang agarang tulong sa mga marirepatriate na OFW. Batay sa tala ng DSWD, nasa 410 o 410 OFWs ang nabigyan ng paunang psychosocial intervention sa isinagawang salubong kasama ang iba't ibang ahensya sa NAIA. Bukod sa counseling, maaari ring makatanggap ang mga repatriated OFW ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at 7,000 pisong employment assistance o 20,000 pesos na puhunan para sa kabuhayan. Nagpasalamat din ang DSWD sa Singapore government matapos itong mangako na maglalaan ng military aircraft para tumulong sa posibleng paglikas ng mga Pilipino at iba pang mamamayan ng ASEAN na naiipit sa gulo sa gitnang silangan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platform sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.